Hello po ulit. Good day to us all po ulit sa lahat ng dadaanan ng contents ko na to. Part 3 po ng Season 17, What is Written Truly Happened. Thank you so much po ulit sa lahat ng makakakita ng content ko na to. Sa lahat ng magta-try na tapusin. Samot dalangin ko po sa ating Creator na naway lahat ng makakakita ng content ko na to itatry nyo pong tapusin mula part 1 hanggang sa dulong part. Maraming salamat po talaga. Ang season 17 ko po na to parang B po ito. Parang talagang dapat po ito karugtong talaga nung 16. Kaya lang pinutol ko na po kasi kaagad pagdating dun sa part 7 yung 16 kasi nga po isusunod ko kaagad tong 17. Kasi sobra pong haba kapag itong 17 kaduktong pa rin ng 16. So, thank you so much po talaga guys dahil nakakagawa pa po ako. May mga mangilan-ngilan din pong nakakakita at tumatapos ng mga content kong ganito. Kasi kahit papano po guys, tinatry ko po sa aking kaliitan na makapagtawid talaga ako ng maliit na life lesson and motivation na hango po sa mga dokumentaring napanood ko at hinango din po from the Holy Scripture din po. Kasi mas maganda na pong isa ito sa gawin nating hobby natin na mag-ipon tayo talaga ng mga pagkain para sa ating spirit, para sa ating kaluluwa. Kasi nalalapit na po talaga yung time na baka hindi na rin po tayo makagamit ng mga ganitong social media. Wala po talagang makakapagsabi guys kasi napaka unpredictable po kung sasabihin natin next year, next month, next week. Dadating na yung climax ng tribulation kasi hindi po talaga nilagay ipinagkaloob o ipinahintulot ng ating Creator na nakasulat talaga yung eksaktong oras at eksaktong petsa nang pababalikin niya po yung ultimate pong pagbabalik ng kanyang bigatinsan. Kasi yan po talagang makikita po yan ng lahat ng mata. Makikita po yan ng kahit po nakapikit na tayo, natutulog na tayo. Ibig sabihin binawian na tayo ng buhay. Kapag ka po talaga tayo karapat dapat, makikita po, didilat po ang mga mata natin. Tapos po, yung pong unang magigising, unang iaahon, yun po yung unang pagkabuhay. Tapos kapag ka po binuksan na yung dalawang aklat, dun po kukunin yung mga natitira pang mga namatay na nakapikit na magkakaroon ng second na pagkabuhay. Kasi yun na po yung hatol, yun na po yung natapos na yung 1,000 years. Yan po yung pagkaka-consequence, yan po yung pagkakasunod-sunod. Sequel ng duration po ng pangyayari ng ultimate na pagbabalik ng bigatinsan. Tapos po yung pong climax ng tribulation, tapos susunod po dun sa climax na yun yung hihinto na po dahil mangyayari na pong talagang bababa na po talaga ang ating bigatinsan, ang bigatinsan po ang Panginoong Hesus na para maghari na tapos isasama niya po yung mga nabuhay dun sa paghahari niya yun ng 1,000 years. Tapos habang naghahari po ang ating Panginoon ng 1,000 years, nakatago po yung masama. Tapos po papakawalan po ulit yun po ang pagkakaintindi ko ng pagkakasunod-sunod Guys, i-memorize na po natin yung mga pangyayari niyan. Kasi nandun na po talaga tayo, nakailang baitang na po. Kasi tagal na po kasi ng tinakbo na sa 2,000 to 3,500 years ago na po ang tinakbo talaga pamula po nung umakyat ang ating Panginoon dun po nga po sa kaharian niya sa ikatlong langit na ang mangyayari po from there bababa po talaga ulit siya. Yun po yung ultimate na pagbabalik. So guys, ito pong season 17 ko, nabanggit ko po to dun sa part 1 ng season 16 na i-relate ko po talaga. Kaso nga po, tinuloy-tuloy ko na po yung content ko na yun hanggang part 7 na ito po yung pinakatalagang karugtong nun. Kaso ginawa ko na po itong season 17 kasi kung dinuktong ko pa po ito dun sa 16, hahaba po masyado. So guys, part 3 po to, baka makalimutan ko. Part 3 po ng season 17, WWTH. To God be the glory po talaga. So ito po, gusto ko pong i-relate sa inyo yung napanood kong dokumentary na talagang nandun din po sa Holy Scripture.
Kasi ang nangyari po kasi nung unang siglo, nung sa Old Testament, nagkaroon po ng pattern. Nagkaroon po ng pattern yung pagre-relate ng Word of God dun sa Old Testament. Kasi sabi nga po nung mga pari ngayong huling generation natin, pati po nung matutuwid na mga ngaral at pastor, na mas mainam po na wag na din natin pagtuunan yung Old Testament kung tayo'y talagang nagkakaroon ng sapat na oras para basahin talaga yung love letter ng ating Creator. Mag-start na daw po talaga tayo sa New Testament. Ang Old Testament po kasi at saka ang New Testament, iisa lang po halos yung malalalim po talaga. Kaya kapag wala po talaga tayong guidance, medyo kulang tayo sa pakikinig at sa pagkuha nung talagang mga lalim po, nung depth ng Word of God talaga, hindi po natin masyado talagang maiintindihan, guys. Kaya kailangan po talaga natin ng guidance ng ating Creator, tsaka po dun sa mga itinatawid na pagpapaliwanag ng mga matutuwid na pastor at mga ngaral nitong huling generation ng humanity. So, ito po kasi tungkol po to dun sa nagiging pattern nga po. Kasi kada dilubyo po, nagkakaroon po kasi ng incest. Incest po ba yun? Incest relationship. Yung parang kung iisipin po natin, kung lalagyan po natin ng context, parang hindi ka nais-nais na mangyari, pero nangyayari po ng paulit-ulit. Kasi yun pong kay Lot, tapos yung pong sa dalawang anak niya, di po ba nagkaroon ng pagkasunog dun sa Sin City, yung pong Sodom at Gomorrah. Tapos ang nangyari po, di po ba naging pillar of salt ang asawa ni Lot, tapos parang ang nakaligtas lang po si Lot, tsaka yung dalawang anak niya pong babae. Ang pagkaka-elaborate po nung ibang mga dokumentary tsaka sa Holy Scripture, para pong nagkaroon ng konting pagkakaiba. Pero kung ako po ang tatanungin, sariling POV ko po, talagang naging pillar of salt po talaga yung asawa ni Lot. Pero yung iba po ang sinasabi, naging naging ashes. Well, anyway, kung naging ashes man po siya o naging pillar of salt, past tense na po yun . Ang mahalaga po, yung dumaloy pa yung kwento hanggang sa New Testament. Kasi ang panghahawakan po talaga natin, guys, nitong huling generation natin, yun na pong nasa New Testament. Kasi tinakpan na nga po talaga nung bigatin san ang Old Testament. Kaso nga po, sabi po, di po ba, karugtong talaga ng Old, yung New. Tapos may future pa. Yan po talaga mapapagkatiwalaan natin. Kasi sabi nga po ng Panginoon, hinahanap niya yung nangyari na, tapos idinuduktong niya sa mangyayari pa lang. So parang ang Panginoon po ay talagang truth na truth po, 2,000% po, 1,000,000% po na ang Panginoon talaga natin, ang mag-ama po na yan past, present at future. So ang nangyari po noong mga unang siglo, kada may mangyayari pong dilubyo, nagkakaroon po ng incest relationship. Yung parang sa isang pamilya po, para po magduktong-duktong yung lahi, may para po, kumbaga sa kung ako po, kung sa context po ang kukunin, parang hindi naman po mangyayari yun kung walang kinalaman ng Panginoon. Kasi lahat nga po nangyayari sa isang tao, sa isang human being, lagi pong may kinalaman ng Panginoon. Minsan po, later na natin yan nauunawaan. Yan po ay facts talaga. So, ang nangyari po nga dun kay Lot, para po siyang, nung parang nilasing po siya. Nasa po to, nasa Genesis 18 po ito, yun nga pong about Sodom at Gomorrah. Parang, ang context po ng content ko na to, na season 17, parang sa dominant. Yung parang kung sinong dapat ay mamumuno. Yun po, parang ganun ang takbo nitong season 17 ko po. So, baybayan nyo po, guys. Sana po makapaghatid ako sa inyo ng maliit na life lesson and motivation na makapagdadagdag pa po ng pagtitiwala at faith natin sa ating Creator. Kasi napakamahiwaga po talaga ng bawat pangyayari sa mundong to. Lagi pong nagkakaroon ng double meaning bawat po insidente sa Old and New Testament. Sundan nyo pa po, guys. Thank you so much po. And always remember, guys, be steadfast in your faith to our Creator. God bless us all po, and to God be the glory po. Ingat po tayo palagi, and lagi po tayo makipag-usap sa Panginoon ng taimtim. Hingin po natin lagi ang guidance niya at ang safetyness ng ating buong pamilya. Amen to that, guys. Sundan nyo pa po. Thank you so much po. To God be the glory po, and God bless us all.